the honoring children, ang pagbibigay ng respeto ay mayroong stages. Sapagkat habang lumalaki ang bata, habang siya ay nagkakaedad, ang uri ng kanyang pagsunod ay nag-iiba din. Okay? Hindi pa pwedeng ang bata na tinuturuan mo noon, pagka nag-teenager na siya, ganun pa rin ang trato mo. No, nag-iiba po yan. So ngayon pong hapon na ito, pag-uusapan po natin kung papaano, una, ang mga magulang ay magtuturo para matuto, sumunod ang iyong anak. At pangalawa, tayong mga anak, papaano pa dapat tayo sumunod sa ating mga magulang. Amen? So ang unang, sabi ko nga po, mayroong 3 stages. At yung 3 stages nito ay dapat nating maunawaan bilang isang anak. Una, tandaan natin mga kapatid ko, nung ikaw ay ipinanganak, di ba? Sabi ko nga sa inyo, ang unang authority na napansin mo sa paligid mo ay walang iba kundi ang nanay at tatay mo. At para bagang simula lang ikaw ay nagkaisip, parati na lang sila ang dapat masunod, tama? Simula siguro nagkaroon ka ng kaisipan na 1 taon, 2 taon, 3 taon, okay? At nung natuto ka ng kumilos mag-isa, maglakad mag-isa, unti-unti ka na nilang tinuturuan, kunin mo nga yung tsanyelas ko, kunin mo nga yung sapatos ko, o pakiabot mo yung sabon. Yan, mga ganyang mga mabababaw lang na kautusan. Okay? Now, mga anak ng Diyos, gusto kong isipin natin na tama po yan. Kung ikaw ay isang anak at ikaw ay naiinis sa mga utos sa iyo ng iyong magulang, huwag kang mainis. Sapagat tama lang yan, ang tawag po dyan ay imposed obedience. Huwag tayong magagalit. Alam niyo po ba mga kapatid, na kapag ang isang bata ay hindi natutunan yung tinatawag na imposed obedience, yung bang turo sa iyo ng mga magulang mo, tinuturuan ka sumunod sa kanilang kautusan? Okay? Kapag ang mga bata ay hindi dumaan dyan at hindi nila natutunan yung tinatawag na impose, ito yung kinakailangan, whether you like it or not, dapat mong gawin. Sapagkat itong dahilan kung bakit kapag naging otona na itong mga bata na ito na hindi natutong sumunod sa kautusan o sa mga utos ng kanilang mga magulang, hindi sila natutong sumunod kahit laban ang kanilang damdamin, susunod sila. Ito yung imposed obedience. Kaya makikita po natin kay raming mga tao ngayon, tingnan ninyo, pagdating sa trabaho, konting trabaho lang, lilipat na naman. Pagka hindi na naman nagustuhan yung trabaho niya, lilipat na naman. Bakit sila palipat-lipat? Isang bagay, ayaw nilang nauutusan. Ayaw nilang may nag-aano sa kanila, may nagmamando sa kanila. Why? Sapagkat obviously, hindi sila pinalaki ng kanilang mga magulang na sila ay inuutusan at dapat sumunod sa utos ng magulang. Ito po yung makikita natin maging sa relasyon. Diba? Bakit pagkatapos ng isang boyfriend naman? Pag isang girlfriend naman. Bakit nagaganon? Bakit malipat-lipat? Alam niyo kung bakit? Because, makikita natin yung kanyang ugali. No one tells me what to do. Ako kanino? No one tells me what to do. Ina-under mo ako, ayoko na sa'yo. Wala ka na, scratch ka na. No one tells me what to do. Kahit babae, ano sasabihin niya? Hindi ako pinalaki. Ako nga, hindi ako pinagawa ng aking nanay. Tapos ako, inutusan mo ako ngayon. Ano sinasabi ko? Mali ang palaki ng nanay mo. Sapagkat kung ikaw ay bata at kung may mga youth tayo ngayon na nakikinig at ikaw ay ini-imposan ng tatay mo o nanay mo na dapat kang gumawa at dapat kang sumunod sa kanya, dapat mong gawin yan at dapat kang magpasalamat. Pero pag mo sabihin, parati naman ako inutusan, magpasalamat ka because hindi ka niya tinuruan para gawin mo, yung matutunan mo yung inuutos niya, kung hindi tinuruan ka niya ng tinatawag na art of obedience. Sapagkat ang art of obedience ay mapapakinabangan mo sa panahon na ikaw ay nag-iisa na sa buhay mo. Gusto kong isipin natin ngayon mga anak ng Diyos. Okay? Kaya minsan nagtataka tayo. Bakit tayo sa sarili natin ito? Ayaw natin na tayo ay namamandohan. Ayaw natin magsubmit sa someone. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ito'y bunga nung tayo'y maliit pa. Masyado tayong inispoil nung tayo'y maliliit pa. Mga anak ng Diyos, o tayo ngayon, naniniwala ko marami tayong pamilya, mga nanay at tatay dito ngayon. Do not make a monster out of your child. Okay? Kinakailangan, tandaan natin, ang bata kasi, bata pa yan, hindi niya napapansin. Sige, kunin mo yon, pulutin mo. Ayoko! Pulutin mo, ayoko!
Pulutin mo, ayoko sabi. Okay? Pero pagka nakita niyang humahalihaw ka na, meron ka ng dalang ruler, kunin niya na yan. Alam niyo kung bakit? Sinusubukan ka niya eh. Ang bata ay likas na meron siyang tinatawag na yung gusto ko, tinatawag na pagkamama, yung gusto kong mangyari. At ang magulang kaya ka inilagay dyan upang turuan mo ang batang iyan na magbigay at matutong sumunod sa iyo. Bakit? Sapagkat later on, ang batang yan, kapag hindi mo natutulang sumunod, naturuang sumunod, mahihirapan din siyang sumunod sa Diyos. Mahihirapan siya sumunod sa iyo, mahihirapan siya sumunod sa mga taong iilalim sa kanya, sa kanyang mga trabaho, sa kanyang gagawin sa buhay nito, at lalong mahihirapan siyang sumunod sa Panginoong Diyos. Sapagkat napakahirap, lalo na pagka sinabi ng Lord, thou shall not, thou shall not. Are you here? Intindihan po ba niyo yung sinasabi ko? Kaya po sinabi po rito, okay, sa Ephesians chapter 6 verse 1, yung binasa natin, kauna-unahang verse, sabi gano'n, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Tama yan. Kahit ayaw mo, sumunod ka, dahil papakinabangan mo yung pagdating ng panahon. Hindi madidevelop dito sa iyo yung pride. Hindi madidevelop sa iyo rito yung ako dapat ang masunod. Ang mga magagaling na leader ay yung mga taong dating marunong sumunod. Kipogo ninyo? Ang gusto natin, tayo kagad na nag-uutos. Dahil sa loob ng bahay natin, pinalaki tayo ng nanay natin na tayo nag-uutos. Na, kinito, na, pakigawa mo nito. Na, ayos na yung opuro. You see? Kaya mga magulang, alam ko mga nanay at mga tatay nandito din ngayon, dapat nating maunawaan na hindi po masama ang imposed obedience. You need to impose it because you're teaching them. You're not teaching them na maghugas ng pinggan. No! Ang tinuturo ninyo is the art of obedience. Are you here? Para sa kanila, pagka halimbawa pinaghugas sila ng pinggan sa trabaho nila, ano sasabihin niya? Ayoko na rito. Sa amin nga, hindi ako naghuhugas ng pinggan. Are you here? Amen. You see? Kaya gusto ko intindihin natin bilang mga anak ng Diyos that every parents should know how to enforce this imposed obedience. At kung ikaw naman ay anak at ikaw ay tinuturuan, ayaw man ang damdamin mo, laban man sa'yo, sumunod ka sapagkat ito'y pakikinabangan mo pagdating ng panahon. Amen? Matutuwa ka sumunod. Matutuwa kang gawin yung mga bagay na yon. Hindi ka naapektuhan. Hindi ka tulad ng kasama mo, galit na galit. Bakit na naman tayo pinagagawa na ganito? Bakit tayo ganyan? Ikaw, wala kang reklamo. Why? Sapagkat natutunan mo na yon nung bata ka pa. Amen? See? Kaya, mga anak ng Diyos, that's the first stage. But now we will go to the second stage. And I call this second stage, okay, the willful obedience. Pagka sinabing willful obedience, mga kapatid, ito yung pagsunod mo ngayon na hindi ka na kinakailangan pang paluin. Hindi na kinakailangan ikaw ay sigawan pa ng tatay mo o nanay mo para gumawa. Hindi na kinakailangan pang ikaw ay takutin. Amen? May mga pagkakataon na hindi ka na nga din dapat utusan. Ito yung willful obedience. Ito yung mga bagay na ginagawa mo yung pagsunod, hindi na dahil inutusan ka. So pag